At mabigat na nga sa kalooban ng mga namatayan ng trahedya dito sa Resorts World Manila ay pahirapan pa ang pagkuha sa labi ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo pat mabagal daw ang pag-autopsiya. Nakatutok live si Trisha Zafra. Gigi, doble pabigat nga sa kalooban ng mga namatayan ang tagal ng panahon daw na kanilang ipinaghihintay para may uwi na nila ang labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Itsura na anak ko nang maawa kayong lahat. Kung ano yung itsura na anak ko? Ano yung itsura na anak ko? Diyos ko! Hindi ko alam. Pahirap pa rin sa kalooban ng mga namatayan ang tagal ng proseso ng pagkuha ng labi ng kanilang mga mahal sa buhay na nasawi sa nangyari sa Resorts World Manila kahapon. Sa Rizal Funeral Homes, 2 bangkay pa lang ang naiuuwi ng kanilang mga kaanak. 16 pa ang natitirang bangkay dito na hindi pa tapos iproseso. Ang ikinasasama ng loob ni Karen, hindi raw tumutupad sa mga ipinangakong oras ang punerarya kung kailan makukuha ang labi ng kanyang ina. Ngayon lang din daw nila na lamang naubusan na sila ng kabaong. Sabi namin, okay na ba yung bangkay namin? Sa iba na lang kami kukuha ng casket kung hindi naman nila kaya mag-provide. Para lang mailabas yung mama ko dyan, di ba? Kasi ang ano dito, hirap na sila sa Resorts World na hindi na nga sila ni-rescue dun eh. Hanggang dito, hirap pa rin sila. Grabe naman yung ano. Hindi raw pumayag ang Rizal Funeral Homes na ilipat sa ibang punerarya ang labi ng kanyang ina. Ganito rin ang ikinasasama ng loob ni Reagan na namatayan ng kapatid. Kinasabi nila hindi pa tapos iniimbalsa mo. Hindi pala nila kaya i-accommodate yung ganung kadami. Di sana pinayagan nila kami na sa ibang lugar na like. Iginigiit daw ng punerarya na manatili ang mga bangkay sa kanila dahil nasa kanila ang record. Hindi rin daw nila ipinaliliwanag ng maayos sa mga namatayan bakit natatagalan ang pagproseso sa mga bangkay. Kahit ang Pasay City Welfare and Development Office, hindi rin nakaligtas sa ganitong trato ng punerarya. Ganon din ang nararamdaman ko. Kasi kanina nung umano ko, nung tinanong ko din sila, walang magbigay ng tamang kasagutan. Parang nagtuturo-turoan tapos may time na umaalis at hindi kami sinasagot. Tumangging humarap sa media ang pamunuan ng punerarya pero sinabi raw ng Rizal Funeral Home sa hepe ng Pasay SWD, hindi nila papayagang ilabas ang mga katawan dahil biyak pa ang mga ito dahil sa ginawang autopsy. 4 lang rin daw ang embalsamador ng punerarya. Sa Veronica Memorial Chapel naman, 10 bangkay na ang naiuwi ng kanilang mga kaanak, 7 na lang ang natitira. Tapos na rin ang autopsy pero naghihinagpis si Joji na namatayan ng anak. Ano pong ipakikita ko sa apo ko? Wala ang nanay niya. Tapos ngayon, tinignan ko yung body nga, parang hindi na siya. Kasi hindi nila pinreser. Ibang-iba na, binahabay nila anak ko, nag-loaded na siya, hindi ko nakilala. Hindi nagkaroon ang media ng pagkakataong makausap ang kinatawa ng Veronica dahil bawal ang media. Kagabi, hindi na napigilan ni Michael ang galit na nararamdaman sa pagkamatay ng pinsan. Negligent yan eh! Kapabayaan, security! Higpet! Kapag ordinaryong tao, nakakapaan, hintayin yung pumasok! Kapag VIP, mabilisan ang labas! Mabilis makakapasok! Gigi, ngayong hapon nagkaroon ng pag-usad ang releasing o yung pagpapalabas ng mga labi mula rito sa Rizal Funeral Homes. Mula alas 5 ng hapon, bago tayo tumayo rito para sa ating live report, 4 na bangkay na ang nailabas mula rito sa punerarya para may uwi na ng kani-kanilang mga kamag-anak. Sa suma total, Gigi, 12 mga bangkay pa ang natitira rito sa Rizal Funeral Homes. Gigi? Maraming salamat, Trisha Zafra.